Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng tatlong tseke na nabanggit po kanina kung maalala po ninyo? Ah, Pare-parehas naman po ang proseso do'n sa tatlong tseke. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng cash division ng DepEd para magpa-reserve ng pera. Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang cash division ng DepEd. Yes, sir. Now, ang tanong ko po, sino sa cash division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo? Ang tumatawag po sa akin ay si Miss Sonia De Leon po, ang Chief Admin po ng Cash Division ng Department of Education. With the Sonia. permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan? Sonia? Sonia De Leon. De Leon. Yes, sir. Yes, Your Honor. Deleon. Yes, Your Honor. You may proceed, Representative Chua. Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sino sa inyo? Sa akin po. Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Miss Sonia De Leon ng Cash Division ng DepEd? Siya po ang head ng cash division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd. Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po? Regarding sa encashment po. Yes, bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan? Kasi po wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na na-mention. Kaya kailangan po niyang tumawag para i-reserba po namin. Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan ireserba ninyo. So Yes, ngayon, sir. pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari? Pagkatawag po ni Ma'am Sonia ay ire-relay ko na po yung, cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng Land Bank. Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng Land Bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Ta's pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera. Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin? Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So, nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin. Okay. So sabi mo, tatawag yung aabisuhan ninyo, yung cash center. Yes, sir. Pagkatapos, ano na po nangyari pagkatapos? Ah, ire di ni-request na po yun ng kahera. So, kung the following day darating na po yun at, tatawagan na rin po namin sila Ma'am Sonia na dumating na yung pera, Okay. available na yung pera for encashment. Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari? Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque. Dala Okay. um, So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag ninyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag encash ng cheque? yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. 'Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval.